Aloha. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. May mga nakikita tayo na minsan ay iniisip natin ay hindi totoo. Mga likha lang ng ating isipan. Pero paano kung nagkakamali ka? Paano kung ang nakita mo pala ay totoo? Ano ang gagawin mo kung nagsimula silang sundan ka? Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Halos 1 taon na akong nasa therapy. Mahalaga itong info na ito, hindi bilang palusot. Kung ano man, ito ang dahilan kung bakit ko ito nire-record sa phone. Natutunan ko na ang wika ng kondisyon ko. Alam ko kung paano ako nililinlang ng isip ko. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng isang delusyon kapag nagsisimula itong umusbong. Ang presyon sa likod ng mga mata, ang pakiramdam na may sikretong nagtatago sa mga pangkaraniwang bagay. Noong gabing iyon, wala ni isa sa mga ito ang nangyari. Tinatawag iyon ng therapist ko na psychotic features with stress triggers. Pinag-aralan namin ang grounding, pagpapangalan ng mga bagay, pagbibilang ng mga hinga, pagdiin ng mga paa sa semento at pagpapaalala sa sarili kung nasaan ako. Gumagana iyon. Ilang buwan na akong walang psychotic episode. Kaya nang lumabas ako para maglakad pasado hating gabi, hindi ako nag-alala. Ginagawa ko yun minsan kapag masyading tahimik ang apartment ko. Halos walang tao sa mga kalsada. Taning ang liwanag lang ng mga poste at ang mahinang ugong ng trapiko ilang kanto ang layo. Kalahati na ako ng street namin nang mapansin ko ang isang lalaking nakatayo malapit sa sulok ng isang gusali ng opisina. Nasa labas siya ng abot ng ilaw ng poste kung saan ang liwanag ay nagiging anino. Sa unang tingin, mukhang normal lang siya. Nakataas ang hood, nakababa ang mga kamay sa gilid. Hindi siya gumagalaw, pero hindi iyon agad nakabahala. Humihinto ang mga tao, naghihintay ang mga tao. Naalala kong naisip kong mukhang pagod siya. Habang papalapit ako, may kung anong naramdamang nahuhuli. Hindi eksaktong mali, bahagyang hindi lang tugma. Hindi nagbago ang tindig niya habang papalapit ako. Kadalasan, ang mga tao ay lumilipat ng bigat, tumitingin, kinikilala ang presensya ng iba. Siya, hindi. Huminto ako sa paglakad. Doon ko sinimulang mag-ground nang hindi ko man lang sinasadya. Ilaw ng poste, bangketa, nakapark na sasakyan, kalma ang tibok ng puso ko. Walang pagbabaluktot ng tunog, walang presyon sa likod ng mga mata. Umugoy ang lalaki. Hindi tulad ng isang nawawala ng balanse, mas parang may umudyok sa kanya at saka tumigil. May dumaan na sasakyan sa likod ko. Sumilaw ang mga headlights sa gusali. Humaba ang anino niya sa pader at pagkatapos ay nagpatuloy pa. Umakyat ito pa itaas, numinipis habang tumataas, naghahati-hati sa mga bahaging hindi dapat naghahati ang mga anino. Sinabi ko sa sarili ko na kakaiba talaga ang kilos ng mga anino sa gabi. Pagkatapos, lumingon ang ulo ng lalaki patungo sa akin. Masyadong mabagal ang pagkagalaw niya. Parang huli na niyang natanggap ang utos. "Hoy!" sabi niya. Patag ang boses. Hindi nagbabanta. Halos parang inensayo. Gumalaw ang bibig niya pero hindi man lang umangat ang mga balikat niya sa paghinga. Hindi ko makita ang mga mata niya sa ilalim ng hood. At doon ko napansin, hindi man lang gumalaw ang mga paa niya. "Anong oras na?" tanong ng lalaki. Pero parang hindi sa kanya nanggaling ang tunog, kundi mula sa kung saan sa ibabaw niya. Habang dahan-dahan akong sumusulong, nawawala ang lahat ng makatuwirang pag-iisip. May kung anong gumalaw sa ibabaw niya.
Hindi sapot, iyon ang karaniwang iniisip ng mga tao, kundi mas makapal, parang lubid. Nawawala ito sa dilim lampas sa ilaw ng poste. Habang sinusundan ng mga mata ko iyon paitaas, may isa pang anyong unti-unting nabuo. Matangkad ito, malaki, imposibleng laki. Ang mga bias nito ay baluktot sa napakaraming bahagi, pero hindi ang tangkad ng nilalang ang nagpako sa akin, kundi ang muka. Sapat ang pagkakahawig sa tao para makilala, pero sapat din ang pagkakamali para malaman na hindi siya tao. Mga matang parang sa gagamba, masyadong magkakalapit. Isang bibig na bumubua na parang sa insect ang gumalaw lang walang tunog. Bumubukas at sumasara na para bang nag-iensayo sa salitang kakagamit lang nito. May problema ba? Biglang sumugod ang lalaki patungo sa akin. Nanginginig ang mga braso niya na parang hinihila. Hindi na ako naghintay pang umunawa. Tumakbo ako. Hindi ko naaalala kung paano ko binuksan ang pinto ng apartment ko. Ang naaalala ko ay ang pagsara nito ng malakas, ang paglalak ng lahat ng kandado at ang pagtayo roon na nakasandal ang likod ko sa pinto habang nananatiling normal ang paghinga ko. Iyon ang pinaka nakakatakot na nakita ko sa buong buhay ko. Hindi ako nagpapanik. Malinaw ang isip ko. Mula sa sala ko, may naririnig akong kung ano sa ibabaw ng kisame. Hindi yapak. Mas magaan kaysa roon. Isang maingat na pagtapik. Dahan-dahang gumagalaw sa spasyo. Sinusubok. Tumigil din iyon kalaunan. Isinusulat ko ito ngayon dahil malapit ng mag-umaga at alam kong susubukan na naman akong protektahan ng utak ko. Sasabihin itong inimbento ko lang ang mga lubit, ang pagkaantala, ang paraan ng pag-akyat ng anino sa pader. Ituturo nito ang diagnosis ko at hihilinging maging makatwiran ako. Pero tiningnan ko ang therapy journal ko noong nakaraang buwan. Isang entry na halos hindi ko na maalala kung kailan ko isinulat. Minsan, may mga taong hindi nakatayo sa lupa ng tama. Parang mali ang pagkakakabit nila. Alam ko ang nakita ko. Kaya kung sakaling makita ka ng isang lalaking nakahod na kumikilos na parang nahuhuli, tumakbo ka ng pinakamalayo na kaya mo. Huwag mo itong hayaang sumunod sa'yo. Huwag mo itong hayaang malaman kung saan ka nakatira. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.